Ginawa kong limang pinto pa rito. Ayan. May kwarto rin. Ayan. Ito yung itsura niya pagka ginagawa pa. Ganun din, kaya lang yung isang pinakamukha na doon mga kabosing ay makikita niyo. Pinapagawa kong bahay mga kabosing. Ito ay, ang sukat ng loting ito ay 200 square meter. Ayan. 10 meters ang frontage at 20. Hindi niya alam yung mga kabosing. Hindi niya alam niya. Tumama tayo sa loto. Ayan. Ngayon ko lang pinataka. Kasi mga kabosing, pag pinaalam ko yan, tumama tayo sa loto. Maraming mambabalato eh. Yes, good morning mga kabosing. Today is Sunday. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Ngayon pong araw na to ay always naman na pagka-araw na linggo ay hindi naman talaga tayo kung meron man tayong trabaho ay hindi masyadong higpitan o kinakailangan din natin magpahinga. So, good morning ulit sa mga kabosing natin dyan. Sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Kasama po ang inyong pamilya. At sa lagi ko sinasabi na ang mas mahalaga ay ang lahat tayo ng membro ng pamilya ay nasa maayos na kalusugan. At siyempre kung ang problema naman ay kakambal din talaga ng buhay, ay kayang-kaya nating malampasan mga kabosing. Good morning uli. Welcome po uli sa aking munting YouTube channel. At sana samahan niyo ako sa vlog na to, sa video na to ngayong araw na to. Nandito po ako sa sa aking isang garahe, sa aking isang bahay na maliit na pahingaan. At ngayong araw na ito ay wala pong tao dito sa garahe dahil wala po tayong patrabaho. Ayan na. Meron po tayong dalawang unit yan na nire-restore at ang ating pong mga jeep ay hindi ko alam kung bibiyahe ngayon yung araw na to dahil mga linggo yan ay kung yun nga pong araw na may na dapat ay sila nabiyahe, hindi sila bumibiyahe. Ngayon po kaya naman na araw ng linggo mga kabosing. So ayan mga kabosing, siguro 8 days na akong hindi nakakapag video. Ayan, kaya na lang talaga yung yung routine ng aking mga pagbablog. At hindi po tayo po pwedeng every twice a week. Ay kung siguro kung kakayanin naman natin ay talagang medyo isisingit natin, kaya naman, kaya lang talagang hindi ko ma-priority mga kabosing. So siguro mga kabosing more than a year na akong nagbablog. So gusto ko lang i-share sa inyo na monetize naman ako pero napaka-imposible pong magkaroon po tayo ng revenue dito sa pagbablog na to dahil yun nga madalang tayo mag-vlog, then hindi man po tayo ganong kalakas yung ating views at maliit lang ang ating mga subscriber at siguro hindi pa talaga solid. Yan mga kabosing, sana po ako po yung nakikiusap na suportahan nyo ako kahit ganito lang ang mga vlog ko. Siyempre as isang taon na gusto ko pong maging honest sa inyo ngayong araw na to at may gusto akong i-share sa inyo ngayong araw to. Ngayon po ay Sunday, ang oras po ay teka natin ang oras 9:30 mga kabosing. So yan mga kabosing, gusto kong i-share sa inyo na last year 2025 siguro I think mga 4 months ago o 5, gusto ko pong i-share sa inyo dahil bilang kayo po ay nanonood sa akin, gusto ko pong maging honest sa inyo mga kabosing. Sa totoo lang mga kabosing, ito ay hindi ko inilalabas kahit kanino, pero naisipan ko pong
i-share sa inyo mga kabossing. At least mayroon po kayong idea kung ano ang mga nangyayari sa buhay ko mga kabossing. Kwento ko lang mga kabossing, siguro ng mga last year, dahil malimit nga po akong pumupunta sa mga shop o tindahan ng mga accessories o mga tools, ay nanggaling po ako sa Walter mga kabossing. Accidentally, yung pong hallway na puntang pa-exit ay mayroon pong booth na kuha ng loto. Ayan mga kabossing, hindi ko maalam, bigla akong bumili ng isang tumaya in for short ng loto. So hindi naman tayo talaga nasataya dyan, hindi naman tayo nagbibili ng mga ticket na yan. Yun nga, kumuha ko tumaya. At sa totoo lang mga kabossing, gusto kong maging kwento ko lang, tumama po talaga ako sa loto, pero hindi po first prize, second prize, bali sa baba third prize mga kabossing. At yan ay sinekreto ko kahit kanino mga kabossing. Ngayon ko lang sinabi, at dahil hindi man to ang kalakihan, pero milyon na, pero nagsiguro ako na ilagay ko sa tama para hindi maubos yung pinanalunan ko mga kabossing. Hindi ito yung first prize, second prize, totoo lang talaga, mga third prize lang yan, mababa lang, pero milyon na rin talaga. So ang ginawa ko mga kabossing, nagsiguro ako, yung isang lote ko ay pinagawan ko ng apartment. At least hindi ko winawaldas at nilagay ko agad, nagsiguro ako, pinagawan ko po mga kabossing ng apartment yan, pinakontrata ko yan. At luckily mga kabossing, ang nangontrata ay kilala ko din, isa siyang hindi mahirap kausap, contractor po siya, pero kita ko na kilala ko siya dahil sa maraming siyang nagagawang bahay o apartment dito sa aming lugar. Dito po ko sa aming village, kung sasabihin natin at residential ang itatayo mo, hindi po advisable dahil marami po dito ang rough road, pero ito po ay malapit sa mga pabrika o company yan po sa lugar ng Dasma. Kaya ang isang magandang itayo dito ay paupahan. So yan nga po, pagkat panalo ko, nagpatayo talaga ako agad ng apartment. At ngayon pong araw na ito ay papakita ko sa inyo. At last year pa ito inumpisahan, pero I think mga 1 month na lang finish na ito mga kabossing. At gusto kong ipakita sa inyo mga kabossing yung ipinapagawa kong apartment. 9-door apartment, 4 sa baba, 5 sa taas. Tara mga kabossing, tingnan natin. Pakita ko siya. Dito tayo dadaan sa likod ng aking garahe. Dahil ito namang pinapagawa kong ito ay hindi tuong kalayuan sa aking mga kabossing. At bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang nagagastos pagkaganyang mga paupahan ang papagawa natin. Dito tayo sa sorry mga kabossing, ang dumi na naman ang ating bahay-bahayan, no? Mamaya linisin natin mga kabossing. At natarmi na pala mga kabossing sa pinaabunuhan yun ang aking ng driver, yung si Aki. Birthday na nga pala ni Aki, shout out kay Aki. Birthday niya ngayon. Ay, wala siya ngayon eh, siguro nagsimba siya. Yan mga kabossing, puntahan natin. Tingnan at ipapakita ko sa inyo yung development na malapit na mga kabossing. Kaya talagang swerte ko lang talaga to sa nangyari, sa blessing mga kabossing. Let's go, tara. Hindi man to ang kalayo ito mga kabossing sa amin. Puntahan natin, pakita ko sa inyo. Walking distance lang to mga kabossing. Bali itong loting ito mga kabossing ay ginamit ko ito as a garahe ng aking mga sakyan at saka yung shop ko.
ng more than 10 years. Ginawa ko yan. Then nung ipagawa ko, saka ako lumipat dito sa kabila kong lote. Kaya natin mga kaboss. Tara. Ayan. Bubukat tayo mga kabossing. Ayan. Kita nyo yan. Tayo. Ayan mga kabossing. Malapit na tayo. Balilikod lang ito ng aking garahe. Inuubo tayo mga kabossing at medyo mainit na rin. Mag-aalas 10 na rin eh. Diyon ang aking isang bahay. Yung may tindahan ng misis ko. Yan. Umikot lang tayo pero pwede ding dumaan sa kabila. Nag-vlog. Defrost ako Na preset. bakit? Kasi yung mga tubais. Bakit? Kasi malaki din kasi yung tubo ng tubas na yan. Halos kalahat. Subtas kalahat ito eh. Saan ba kinukuha yan? Diyan, kay Jen, binabagsak sa kanila. Kaya nagsabi na ako, pag may bagsak, dadaanan ko lang doon, dinadala ko ng Kaya mga kabossing, nagdaan tayo sa kumpare ko, si Parang Ronnie. Ipa-vlog ko pare yung aking bagong bahay na yan. Sa mga kabossing, yung kumpare ko, di alam yung aking bahay. Ayan. Tingnan natin. Yung ano? Magkano kalahati rin ang kinikita dyan sa mga March, April na lang. Ayan mga kabossing yung sinasabi kong pinapagawa kong bahay. Right. Makikita nyo. Pinapagawa kong bahay mga kabossing. Ito ay ang sukat ng loting ito ay 200 square meter. Ayan. 10 meters ang frontage at 20 meters yung pagganon papunta doon. At mga kabossing, ako ay more than 10 years akong tira dito. Kung makikita ninyo, yung kanyang service drop ay luma na. Kaya at itong loting ito, pakita ko lang sa inyo mga kabossing, ay hindi nakapantay sa sa daan. Nakababa siya. Ayan makikita niyo mababa siya mga kabossing. Kaya nung ako nagkagarahe dito, unang garahe ko pa dito, pagpasok ng mga jeep ko, wala na nakabalik pataas, puro na nabalahaw. 200 square meter mga kabossing. 10 ang frontage, 20 itong pahalang. So ito ay pinakontrata namin, pinakontrata ko ng ayaw ko na kasi magpagawa ng yung mano-mano pare. Napakahirap, diba? Alam mo naman ngayon magpagawa pag wala kang idea pare. So ayan, pakita ko sa inyo mga kabossing. Hindi ko lang alam kung bukas to. Ayan. So pare, ang laki isang pinto, isang kwarto, 1 bedroom. Tapos ayun ang salas mga kabossing. Pero itong isang unit na ito ay malaki dahil ito ay may proposed at ito yung itong kanya kubeta siya. Diba? May lababo, naka-tiles siya. Naka-pexame. At yung kaysa may mga kabossing, may design yung salas, diba? Parang off-line design. Yan. Ito yung isang unit na sa what happened? Ano yan? Bisagra. Yan. So ako ay tumira dito siguro mga 10 mga mahigit mga 15 years. Kasi 2008 yata ito ako gumarahe dito. Then umalis ako nung 2 years ago na lang nung gawain na itong apartment na to. Ayan. Siguro mga 1 month yari na ito mga kabossing. May gate. Ayan nakalock tong isang ito. Siguro may mahalagang gamit yan ng mga So ito yung kanyang septic tank.
At malaki yung kanyang hallway mga kabossing, di ba pre? Kung papasok ka ng sasakyan, maluwag pa rin talaga. Maluwag pa rin. Siguro ang space nito mula dun sa yung hallway niya 1, 2, 3 4 meters mahigit mga kabossing, which is dapat siguro kung talagang gagastusan mo to, kaya mo itong i-extend dito para maging 2 door yung isang unit, dahil medyo napalaki yung yung hallway, yung parking. Is maganda talaga naman pagka kayo may paupahan dito, mayroong talagang parking pa rin, di ba? At yun ay requirements talaga. Hindi yung kukuha ka ng magre-renta, doon naman sa daan pa parking. Di ba nakakaabala yan? Ayan ang mga kaboso. Ayan, ganyan na din. Pero mas malaki yung kabuka na, yung yung dulo. Kaya ito, kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4. Spandrel din ginagawa. Tingnan natin mga kabosing ang itaas. Kasama ko si Parang Ronnie. Shoutout sa kanya. Kami ay papakita ko lang sa inyo mga kabosing yung pinapagawang apartment nito. Ayan. At yung itaas ay imbis na iparehas doon sa baba na 4 na pinto, ginawa kong 5 pinto pa rito. Ayan. May kwarto rin. Ayan. Ito yung itsura niya pagka ginagawa pa. Ganun din, kaya lang yung isang pinakamukha na dun mga kabosing ay malaki. Kaya kung tutusin, kaya pa ng 2 kwarto, kaya lang ginawa na lang 1. Ito yung second door sa taas. May kwarto. Ayan. Ganun din. Hindi pa ito Tapos may tiles din ito mga kabosing At ang kesame niya sa taas ay ang labas ay spandrel, no? Spandrel yun. Ito yung isa. Bali 1, 2, 3. Then yung remaining po nakatapat ng baba na malaki ay maliliit na. Hindi na siya, wala na siyang kwarto. So ano bang tawag dito sa ganito yung ganitong walang kwarto? Studio type ba ito? Studio. Ayan. Wala na siyang kwarto kasi mga kabosing. Kung lalagyan mo pa ito ng kwarto, ito ang sakop ng bintana niya. Yung salas, walang bintana. Kaya hindi na advisable na gawing maglagay ng room. Conforme yan sa titira mga kabosing. Gusto nila maglagay sila ng ng kwarto-kwarto. Lagyan lang nila ng plywood. Oo, kaya kortina o ganun. 2 unit ang nasakop ng baba. Kaya nagawa nilang 5. Ayan. Hindi tayo papasok mga kabosing dahil parang mukhang bagong kabit lang yung tiles. Baka makasira pa tayo. At meron na rin mga cabinet. Ayan. Ayan. So, ayan ang kanyang hallway. So, ibig sabihin, kasi yung ibang pinagawa ko ay malalaki yung, konti lang yung binigay kong hallway, yung parking. Ito talagang pag pumasok ka dito, lalo kung mga motor ang rerenta sa iyo dito, maraming laman to. Makakapasok. Oo, makakapasok talaga. So yan, gusto ko lang i-share sa inyo mga kaputing. At yan, stainless na rin yung gutter niya. So walang anay ang kanyang kesame, spandrel. At ito, hindi na gumamit ng plywood. Ano yan? Ano man tawag dito? Yung hardiplex mga kabosing. So yan. So ito ay inumpisahan siguro magpo 4 months na to ginagawa. Siguro pare sa tingin mo kasi malapit yung bahay ni pare Ron. 4 months na ito mga kabosing. O, diba? So kung ikaw ay magpapagawa dito at yan, yung bahay na yan mga kabosing, ang alam ko siya rin ang gumawa niya yan. Ang gumawa nito, ang contractor nito ay taga rito rin at kilala ko si paring Mario. Shout out sa kanya. So gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano ang naging budget ng
apartment na to na kontrata, which is di ko lang alam kung ano ang paghihinot namin. Kasi talagang tingnan naman din yung mga kabosing, may mga grills din yung mga bintanang yan. Ayan o, nasa baba. Kasi ito hindi po pwedeng lagyan ng, hindi lalagyan ng grills yan ganyan, kasi ito namang sliding ito maganda lang tingnan, pero pare kayang tanggalin yan na magnanakaw eh. Kaya ang advisable dito talagang lalagyan ng mga grills. Bakit ang kanyang railings na Tubular. So lalagyan pa yun ng gate mga kabosing. Lagyan pa ng gate yan mga kabosing oh. So sa tingin ko talaga mura na. Gusto kong i-share sa inyo mga kabosing kung magkano lang to. At hindi ko lang alam kung kakayanin ng ibang kontraktor ang gantong presyo. Kasi pre, ako nagpagawa po ng mga bahay. Hindi na po ako kumuha ng mga engineer. Oo. Kahit sabihin yung engineer, may nag-aral, may lisensya lang. Pero sa totoo lang, ang gumagawa po naman lang yan ay talagang yung mga kalimitan, yung mga mason, taga-turo lang sila, pero kung ipapagawa mo sa kanila, Wala. hindi nila kayang gawin pre, di ba? Katulad ng pagmamason, tuturuan yan, no, pangit yan. Pero pag siya ang pinagawa mo mga kabosing, hindi niya kayang gawin yun. Oo. At isa pang share ko rin mga kabosing. Eto, sa plano ng bahay, based on my experience mga kabosing, kung sasabihin mo at masusunod yung guhit ng engineer, yung plano, sa plano kung may kita mo okay, pero once na nag-actual, hindi mo minsan magustuhan pa rin, no, di ba? Kaya naiiba talaga, naiiba yung style niya. Kasi kung halimbawa ikaw ba naman papagawa, gagawin mo nga yung plano, ikaw hindi mo gusto. So nangyari na yung plano na i-submit na, na-aprobahan na, pero no, once no ginagawa na yung itsura niya, hindi mo na magugustuhan. Nirevise na lang. Minsan nare-revise yung maliliit na part ng bahay. Ayan. So, ayan o, ginagawa. Siguro more than a month pa siguro to. Dahil sa totoo lang mga kabosing, ang gumagawa lang dito ay hindi marami. Parang gumagawa lang dito 6 eh. 6, ewan ko ba, parang ngayon lang dumami pare, gawa ng nung nagpipinising na. Oo. Pero nung una mga kabosing, ang gumagawa lang dito 6 at pektot mga kabosing, wala, hindi to binabantayan. Kanya-kanyang diskarte dito. O yan o, kanya-kanyang trabaho, di ba? Napakaswerte ng magkakaroon pa ng mga taong ganyan na hindi mo na kinakailangan bantayan. Kaya, kasi nakita ko yung kontraktor nito, kaya lang napunta sa hapon eh. Sa umaga, yun, tingnan lang niya. Pero hindi niya binabantayan talaga mga kabosing. Unlike doon sa ibang mga nagpapagawa, ay pag hindi mo binantayan, wala namang nagagawa. Oo. Ayan. So sa tingin niyo mga kabosing, magkano ang expenses o amount ng kontrata dito? 9, 5 sa taas, 5 door, then 4 sa baba. Kung may mga engineer dyan, 200 square meter ha. Pero ang alam ko dito, pag nangungontrata pre, per square meter ang kwentahan. Pero kung ikaw man ay magpapakontrata at ikaw naman ay hindi, wala kang idea sa mga per square meter, so ang titatanungin mo na lang yung pera mo talaga, kasya ba diyan ang ganitong pera, o di ba, kasya ba diyan? Kasi sasabihin mo halimbawa 25,000 per square, 250 per square meter, eh yun namang nagpapagawa, hindi naman makwenta-kwenta kung magkano maabutin. So talagang binabase lang kung magkano ang pera niya. Doon sa mga contractor dyan mga kabossing, sa tingin nyo, magkano ang magagastos dito sa 9-door apartment na to? Ang dalawa dito studio type, kasi paparit mapapansin mo, ito isa pare. Pero pagdating sa taas, ginawa nilang dalawa. Kaya nawala ng kwarto. Ito, nawala ng kwarto. So ngayon dito naman mga kabossing ay safety, wala pong nagbabalik tayo dito. Ay awa naman Diyos, parang wala namang nawawala. Ayan o, kalat-kalat mga kabossing dyan o. Takot din siguro yun. Ay, pinagtitindan din kasi ang kontraktor nito eh. Medyo pag gumawa sila ng katarantaduhan dito, pagdalaga sila. So kata dito ay napaka
napakaganda na ng presyo. Kasi kung magpapagawa ka pa rin ng isang bahay ngayon, yung 1.5 mo walang kakwenta-kwente, diba? Sa mahal ng materials ngayon. Yan ng kanal. Ang kanal, wala namang mga kabosing kanal dito. Ikaw ang magagawa. Papunta doon, dapat idugtong nila doon para dumugtong doon sa kanal. Dito kasi pag nagpagawa ka, kanyang gawa ng kanal kasi magagawa ka ng downspout katulad noon. Wala kang kanal. Wala namang kanal. Balik sa'yo. Babalik yan. At saka ito, medyo dapat iangat, i-elevate pre, ano, sa daan. Kasi ito mga kabosing, mga dumadaan dyan, baha eh. Pagka yan ay hindi mo nagawa ng itaas yan, ay dyan papasok ang tubig niyan. So 200 square meter, meron siyang setback na tingin ko dito, setback na to. Siguro 2.5 meters ang setback niya mula doon sa daan. Pero okay na yan, nasa looban naman to mga kabosing, wala naman to sa komersyal. Ayan. So doon sa mga viewers ko dyan, halimbawang accidentally may nakapanood, sa tingin nyo magkano ang inyong kayang kontratahin yan? Diba? Malaki yan. Medyo nakaparo ang kuwang ko lang rito, kaya medyo hindi masyadong magastos ang bubong nito pre. Pag isang ganun lang. Ano bang tawag dyan pre? Parang may tawag dyan. Napakasimple. Hindi siya maobra katulad nun. Liko-liko yan. Ito isang ganun lang. Pero ano, one side lang siya. Pero mukhang matibay yan mga kabos. Kita ko kasi hindi pagkakahukay niyan. At one-sided roofing. eto, nung ako'y tumira dyan, bago ko napag-arahihan, kasi pagkakapapasok ko dyan, mababa yung mga kabosing, hindi na ako makabalik ang sasakyan pataas kasi nababalaho na sa baba. Nagtambak na ako dyan ng 7 dump truck, pero mababa pa rin. So ang tingin ko dyan, nagtambak pa mahigit na 10 dump truck na panambak. So ayan, diba? Kaya rin na ito mga kabosing, siguro mga sa takbo ng kanilang gawa, more than isang buwan may paglalagyan na to. O isa't kalhating buwan sigurado. At saka kasi yung mga pintura ng loob eh. Ito na lang ang harap mga kabosing ang papalitadahan kasi ito. Tapos na ito. Ito mo pre, tapos na iligod. Habang pinapalitadahan, kahabol ng mga kabosing ang pintura. 20 meters mga kabosing ng ganito. Diba? So sa tingin nyo magkano? So ayan. Hindi. Talagang siyempre sa presyo niyan, sa presyo niyan talagang apartment na yan, tama na okay na yan. So gusto niyo malaman mga kabosing kung magkano ang budget niyan, kung magkano kontrata niyan. Mga kabosing, ang kontrata po niyan ay umaabot lang po ng 5,300,000. So kung kukwentahin mo pre, ang magastos dyan yung baba pre, diba? Kasi may pundasyon yan eh, may hukay. Pero sure ako yung ibang engineer yan, hindi kaya yan ng ganung presyo, diba? Kung yun yung mga kabosing, mga nagbebenta dyan, luma na, pero ang presyo 10 million, diba? Diba? So kung madalit sabihin, kukwentahin mo yan ng 3.3 ang baba, then yung itaas ay 2 million. Tama ba? Di 5.3. So ewan ko kung tumama yung aking estimate yan. Siyempre mas mahal yung baba dahil doon ka mag-uumpisa. Yun ang mahirap eh, yung pag-uumpisa. So yan, panambak na lang. Panambak, then hukay. At ito po mga kabosing ay fully fence paikot. So naka-stack firewall to firewall din ito
mayroon siyang bakod at magkakaroon po yan ng gate. So ang tingin ko dito, kahit magkaroon ka pa ng nakaparada sa loob, maluwag pa rin talaga pa rin, no? Bawat park doon. Ang luwag pa din dito kasi ang sasakyan naman umaabot lang yun ng mga 2.5 o lagyan na natin 3 meters ang kanyang space para makapark, pero yung 3 meters lampas na yun. So yan, diba? So sa pagpapagawa, so kung talagang imamano-mano mo yan, talagang ano, ako nagpapagawa pero matagal na akong hindi nagpapagawa, parang hindi ko natin alam eh. Kasi ang laki na ng presyo ng yung pare ng ano, materials at saka labor, no? So ayan, yan ay nung bitawan ko may kuryente na yan, then lumipat ako sa kabila. So inumpisa na yan at ayan nga, finally matatapos na. Kaya gusto kong ipakita lang sa inyo at gusto ko kung magka-idea kayo kung magkano ang nagagastos ng ganitong klaseng apartment. So dito sa lugar namin maluwag naman, pero ang hindi advisable dito sa residential ay ang aming daan. Wala po kaming kanal dito, kanya-kanya kaming gawa ng ano, ng kanal. Kaya pag hindi ka nagawa ng kanal dyan ay babahain ka. So yan, hindi po develop. Kaya kalimitan dito ang nagpapagawa ay apartment. Yan. Pero si paring Ronnie, ano yan, yung bahay niya residential yan. So yan, malaki din yan, 200 pare yan, 200 yung mga kabosing yun, no? So ibig sabihin kung gagawin mo lang ang residential yung 200 mo, napakalaki. Malaki na yung bahay mo, malaki pa rin yung bakuran mo. So nagkaroon lang siya ng mga tindahan ganyan, no? Kasi sayang naman yung espasyo mo. Ito 200, halos parehas lang ng lote mo pare, tsaka ito. Yeah, 210 by 20 meters is equal to 200 square meter. So kung ikaw ay mapera, kaysa mag-abala ka dyan, pakontrata mo na lang pre, no? 5 million, 5.5. Sa tingin ko, ano siya? Applicable siya. Talagang mura na. Diba? Mura na. Mura na yan. At ito, ang tingin ko, pagkayari nito, magkakaroon to ng blessing. Biblessingan to. Bago. Pero yun mga kabosing ay malaki pa magagastos kasi kukuha ko po yan ng business permit. Ayan, yan naman ay naka-reclass na, pre. Bago gawin yan, naka-reclass na yan. Ay bayad na po yun ng reclass. Kinakailangan pong i-reclass kasi dito po ang mga lote ay residential. So pag nagpagawa ka ng apartment dito, ng paupahan, kinakailangan mo mga kabosing na i-reclass yung lote mo from residential to commercial. At babayad po dyan. Then pagka na-reclass mo yan, kukuha ka ng permit na sa munisipyo para magkaroon ka ng business permit, kasi kukuha mo yan mga kabosing na occupancy permit. Kasama yata yun sa alimbawang bukod pa yung building permit, bukod pa yung occupancy permit, bukod pa yung reclass. Pero ngayon pag nagpagawa ka pare, kinakailangan i-reclass mo agad, hindi katulad ng araw na nayari na saka mo i-reclass. Ayan, o diba? Ito may mga scaffolding pa ito mga kabosing, kaya medyo magulo pang tingnan. Pero after a month nito, sisiguro ko sa inyo maganda rin to. Ayan o. 200 square meter. Siguro ito nag-iwan lang siya ng ano, yung hallway niya. 1, 2, 3, 4. Mahigit na 4 meters ang kanyang ano, hallway. Papatingin ko nga parang 5 eh, no? Wala naman. Walang 4.5 yung ano, yung kanyang parking. At yan po ay requirements dito pag nagpagawa ka ng ganyang paupahan. Dapat po meron kayong tawag dito, parking. Hindi yung dito mo ipaparking sa mga daan.
So merong magpapaupa ka, kukuha ka ng ano, mangungupahan. Pag tinanong ng ano, ng magrerenta, may parking po ba? Meron. Pero once na nandiyan na, ang ituturo sa iyo daan, which is nakakaabala sa mga dumadaan. Kaya dapat talaga pag nagtatayo ka ng apartment, meron kang puproduce ka ng parking katulad yan mga kabosing, para at least pagka halimbawa nagpaparenta ka at pag puno na yung parking mo, huwag ka na kumuha ng may sasakyan, kasi makakaabala ka ni yung nakakaabala sa kapitbahay mo. At isa pa mga kabosing, dapat ang kukunin mong tenant ay may rules ka dyan, hindi yung basta mo kinuha. Ang maaapektuhan dyan sa ganyan, pag wala ka rules, yung kapitbahay mo pare. Pag magulo, pasaway, inuman, ayan. Ako mga kabosing, yung mga apartment ko, pag dito ka titira, balulungkot ka eh. Bawal ko po kasi dito ang inom, outsider. O, ang kung may bisita man, mga relatives, at saka limitado ang pagpapasok ng ano ng bisita. Ayun. So, sa tingin mo pre, okay na yung presyo niyan. So ayan mga kabos, naipakita ko na sa inyo yung ano, yung pinaglagyan ko ng pera. Konti-konti na lang to. So ayan, naipakita ko lang sa inyo yung loob ng isang unit. At ano, ito video exclusive to isang ito dahil ginawa talagang maganda yan. Ayan, kasarado lang ang iba dahil siguro may mga gamit yan. So yan. At sinadya kong hindi ko ipaalam to mga kabosing, at kahit sa mga kilala ko hindi ko ito kinukwento. Pero ang totoo niya, yan po ang pinaglagyan ko. So tulad na sinasabi ko, at sinabi ko na rin ang totoo na kung magkano, hindi man ito ang kalakihan yung pinanalo na natin. Bali yung mga ano, parang mga third price lang ba yun. Pero at least nung magawa ko, nung mayari na, saka ko pinaalala. So dito na tayo sa bahay. So init. So matagal ko nang gustong ano, ipaalam sa inyo, kaya lang nagdadalawang isip ako dahil siyempre blessing yan, baka marami kasing mangutang sa akin, maraming makikibalato, kaya ngayon ko lang ipinaalam. Dito na tayo sa bahay at inabot tayo ng init dun sa ano, sa ginagawang apartment. So yan ay matagal ko na sanang ipaalam sa inyo dahil talagang ano medyo kinakailangan na talaga. So yan, at talagang pag talagang suswertehin ka mga kabosing, isipin mo hindi man ako tumataya-taya dyan sa loto. Isang beses lang akong tumama ako, pero hindi naman sa first prize mga kabosing. Kaya nung tumama ako, hindi, sinekreto ko na lang. Kaya pinagpagawa ko agad ng apartment para at least wala na makabalato. Yun ang talagang ano, para at least ano, sa akin na lang yung pinanalo na ko, si magkakanya-kanya pang ano singil. Kaya kita naman ninyo ang laki ng pinagpagawa ko, kaya is a blessing talaga mga kabosing. Hindi ko ni-expect na magkakaroon ako ng apartment na ganon, na wala namang kahirap-hirap talaga. Kaya dapat talaga maging tapat ka lang kay God at magkaka-blessing ka. Siguro ko yan sa inyo. At ano pinasasabi mo sa yung apartment? Hindi ka nataya dyan sa loto? Hindi mga kabosing, huwag mo vulgar. Hindi talaga, mga kabosing, hindi talaga siya nataya sa loto, kaya hindi yung kanya. Huwag kang alod na. Kaya mga kabosing, kaya it's a prank mga kabosing, hindi po akin yun talaga. At hindi po talaga ako tumataya sa loto. Hindi talaga yung nataya. Minsan-minsan lang naman tayo nagyabang.
binablanka pa tayo ng kasama natin. Sana so yan mga kabosing, nabulgar na ang totoo niyan mga kabosing, hindi po akin yon, sa kapatid ko po yun mga kabosing. At yun pong loteng yun ay ako talaga ang nagturo sa kanila at nakabili. Then hindi man sila agad napatayuan, ginawa ko munang shop o parking area ng aking mga jeep. So ngayong last year ay binalak nilang pagawa ng apartment, kaya lumipat na ako sa talagang lote ko. Pinakontrata na nila yung loteng yun, yung apartment na yon, at ang contractor nun ay isa sa pinakamagaling mangontrata dito. At ang tingin ko affordable naman talaga yung kanyang pangontrata, at hindi naman, siyempre pag nangontrata ka may kita ka, pero ang tingin ko hindi naman ganun kalakihan ang kita niya. At take note mga kabosing, hindi po yung cash hindi pa bayad lahat sa contractor. Nagsabi po naman ako sa may-ari na ibablog ko yung apartment na yon, na pumayag naman siya. At tinatanong niya sa akin mga kabosing kung magkano daw ang kikita niya once na i-vlog ko. Hinayapak na buhay, mag-isang taon na nga ako, wala akong revenue na maibigay ko pa sa inyo. Pero at least nagpaalam tayo sa may-ari. Ang may-ari po niya ay nasa Batangas, kapatid kong babae, na shoutout sa kanya. At yun nga, dati po ang mga apartment namin ako lang nagpapagawa. Hindi po ako kumukuha ng contractor, hindi ako nakuha ng engineer. Basta nagpapaguhit din ako, then yun na, ako ng lahat. Pero napakahirap mga kabosing, kung napakahirap na trabaho pagka ganun. Talagang ibubuhos mo ang iyong attention sa pagpapagawa, kaya tama lang na sila ay ipakontrata na lang yung kanilang pinagawang apartment. So I think mga, yun nga tulad sabi ko, mga more than a month yari na yon, at pwede na siyang paupahan to this coming month, mga susunod na araw. So kinakailangan pa rin po yung mga kabosing ng occupancy permit. Kung ewan ko lang kung may occupancy permit na, then business permit. Ayan, requirements to yan mga kabosing dito sa DATMA. So naniniwala ba kayo mga kabosing na tatama ako sa loto? Hindi nga po ako bumibili noon At hindi po ako mahilig sa mga ganyang mga baka sakali o raffle. Hindi po talaga, wala akong swerte diyan tungkol naman doon sa yung mga tinatayaan, yung wedding, STL, kung ano-ano pa, raffle. Mga kabosing, nagsabong nga ako minsan, dalawa lang pamimilian ko. Pulat puti lang, hindi ako tumama. Yung pa naman sa katerbang numerong yun, kaya wala po akong balak dyan sa ganyan. Sabihin nyo, tataya ako sa mga kung ano-ano. Ang dami-daming pamimilian Kaya ang sabo nga mga kabosing sa totoo lang, dalawa na lang, hindi pa ako tumama. Mamimili lang ako ng isa. Kaya yun ang aking batayan. Hindi ko parang hindi nakakatuwa daw. Magkakaroon ka ng blessing na hindi mo naman talaga pinaghirapan. Mas maganda talaga yung pinaghirapan mo. Kaya yun ang para bang pakiramdam ko, pag halimbawa ako ang tataya sa loto, tumama ako ng ilang milyon, pakiramdam ko, dahil hindi ko naman siya pinaghirapan, baka pagdating sabihin ni Lord, wala ka naman pinaghirapan dyan babawiin ko sa iyo yan. At saka pakiramdam ko may kapalit pagka ganun. Kaya as compare sa pinaghirapan mo, talagang iyo yun, paninindigan mo. Kaya ako nagkapera, pinaghirapan ko yan at hindi ko yan tinamaan kung saan-saan lang. Kaya mas masarap sa pakiramdam na ikaw yung magkakaroon ng pera o properties na talagang pinaghirapan mo. Hindi yung mga kung saan-saan mo lang tinamaan. Ang dami ko rin naman talaga napabalitaan dyan mga kabosi. Tumama din nga sa mga loto, pero nauubos din talaga ng wala. Meron ding mga tumatama sa kung ano-ano ng mga sugal na ang tingin ko doon mga kabosing Pero lately, makita mo, ubos ng lahat Kaya hindi na rin ako naiinggit. Siyempre may inggit ka, tumama ba naman ng pera doon sa wala ka namang kahirap-hirap. Pero sa personal kong opinion, pakiramdam ko pag tumama ako sa gano'n, parang babawiin din sa akin ang lahat. Dahil hindi naman talaga para sa akin yun. At hindi ko naman talaga pinaghirapan.
So yan, bala ko sana talagang anong tawag dito, sekreto yan, mga saka ko na ibulgar sa mga susunod na araw. Kasi itong misis ko ipalugso, ibinulgar na ako na hindi amin. Talaga naman po namang hindi amin yan. At yun ay sa kapatid ko. At siyempre, mga sa pagsisikap din yan ng kanyang asawa, pagtitipid din, ay talagang nakakapundar sila ng ganyan. At sana hindi lang yan. At siyempre, pagka ang mga kapatid mo ay umaangat sa buhay, siyempre proud ka rin na ang kapatid mo ay nakakaangat na, hindi sila palaasa. Yun ang pinagpapasalamat ko na lang mga kabosing. So yan mga kabosing, at sana huwag kayong masar sa hindi talaga akin yung apartment ko. At yun, sinabi ko rin yung mga budget nila, pero sa tingin ko naman ay affordable na, tama lang sa presyo. At isa pa nga, hindi talaga po fully paid, at alam ko naman kaya bayaran niya ng utang ko. So inalok lang siya ng contractor na, sige, bago mo bayaran yun. Ang balak niya mga kabosing baba lang, kasi naanohan siya sa laki ng gastos, pero hinimok siya contractor na, ako muna sa taas, saka niya bayaran. So yan, hindi ko lang alam sa kanilang pag-uusap kung sistema ng kanilang bayaran, pero kaya-kayang bayaran ng utang ko. Takot lang yun, takot lang silang ikas, pero may nag-offer sa kanila at magandang pagkakataon na yung opportunity sa kanila na may mga contractor na ganun. So madalang yung ganun siyempre pag contractor nga, titingnan mo rin naman yung papautangan mo, may babayad ka ba ito. Pero nakita nila na nakikita niya kaya naman itong bayaran, kaya lalakas ang loob nito. So ayan mga kabosing, at medyo mahaba-haba na rin itong vlog ko, at sana sinamahan niyo ako dito sa aking simpleng vlog na to. At peace na mga kabosing, hindi talaga akin yun. At parang ako mga kabosing, wala na akong balak magpagawa din ng ganyan. Medyo napakalaki ng mga buwis talaga, napakalaki. So pala ko talaga mga simpleng negosyo na lang. At ang mag-apartment mga kabosing, hindi ka biro, baka lang yung madali lang yan. Kinakailangan talaga ay maalagaan mo rin yan, at kinakailangan mo rin talaga na, tulad na sinabi ko, na meron kang tagapangalaga at may regulasyon ka sa ganyang pagpapaupa. Dahil yung may mga kapitbahay naman yan na hindi pa upahan, then kinakailangan kung maghahanap buhay ka, yung hindi ka makaka-istorbo at makaka-perhisyo sa mga katabi mong residensya. Sa ibig kong sabihin mga kabosing, halimbawa pag nagpaupa ka, then basta ka natanggap ng tanggap, then yung napaupa mo hindi mo mga kilala, magugulo pala. So magdudulot yun ng kaguluhan sa isang lugar. So dapat yan, bago mo tanggapin, ay maging mapanuri ka mga kabosing, may susunod sa iyong regulasyon, dahil hindi porket paupahan mo uupahan mo ay gagawin mo na lahat ang iyong gusto. So yung aking pinaupahang ilang pinto dyan ay, kung masayahin ka sa isang lugar ay hindi ka masasaya dahil medyo napakatahimik at napakaraming bawal talaga mga kabos. Limitado ang bisita, at dapat kilala namin, at dapat hindi ka nakakaabala sa mga kapitbahay, which is dapat yan ang requirement sa nagpapatayo ng isang apartment, na inyong obserbahan din kung hindi ka ba nakakaperhisyo sa katabi mo sa hanap buhay mo. Yan. So yun ay pinopropose ko doon sa OWA, na dapat ang may-ari ng apartment dito ay bigyan ng instruction na kung sila ay magpapaupa ay ipaalam niya at magkaroon sila ng regulasyon, at dapat hindi sila nakakaperhisyo. Yun lang mga kabosing. So yan mga kabosing, magandang araw sa inyo, araw ng linggo, at inabot na tayo ng tanghali sa ating vlog. At sana sinamahan niyo ako sa simple vlog kong ito. Sana huwag naman kayong mainis sa akin, minsan lang naman ako magyabang. Bala ko sana mga 2 vlogs ko bago i-bulgar na talagang hindi akin. So nabulgar na tayo.
sabihin ko na lang totoo na hindi ako. At yun naman ay humingi ako ng permiso sa kapatid ko na kung pwede kong i-vlog. At yun nga, yun naman bago ko turn over sa kanya dahil nagamit ko ay binayaran kong lahat ang monthly dues, lahat yun. Kasi kung hindi ko natirahan yun mga kabosing, mahihirapan siya mag-umpisa doon dahil gubat yun mga kabosing. Nung aking gawin, talagang gubat. Kaya nung magtayo siya ng contractor, malinis na yun talaga, may kuryente na. So yun. At sa susunod na vlog na lang uli mga kabosing, sa pasensya na at medyo madalang tayong mag-vlog. Sana sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan uli. At 2 days after ay Valentine, sana ay naging maayos yung Valentine nyo mga kabosing. Kung sino man lahat sa atin, buong pamilya o maging jojowa dyan, at yung mga walang jowa ay may right time na mga siguro mga kabosing. So until next video na lang mga kabosing, sana ay sumama kayo at magkaroon kayo ng konting idea sa pagpapagawa ng paupahan at art. Yun lang mga kabosing, until next video na lang, bye!